Kain tayo. Ayan. Chicken. Pansit. Tilapia. Ito. Sausawan. Suka kalamansi na may sili. Ayan, ang baon ko sa school. Kanin. Hindi ko naubos yan. Baon ko. Bahaw. Tayo mga loads. Tanghalian. Nagising lang. Pansit bagong luto. Malaki pa buhay naman ito mga manay kung maluto, hindi na ito Ito. magano ka mag-defense ka ng ano so haluin lang natin yan. Hinuhuli ko talaga yung paglalagay ng sago dahil yung sago naman ay luto na. Pero pag wala kayong mabiling sago na luto na baka magpapuluto ng malagkit sinasabay na sa pagluluto sa gatay yung hilaw na sago para sabay na rin ang pagluto nun. Dito nga kung mapapansin nyo, lumulutang na yung palitaw, no? Kasi nga, kapag daw lumutang na ang palitaw, kaya tinawag na palitaw. Kapag isa-isa na daw lumilitaw, yung balagkit, ibig sabihin na nagatulo daw yun. Kaya nagkakaluto na ating palitaw, ilalagay na natin yung unang sigaw ng niyog na wala kang suka. Tapos haliwalin lang po natin, nilituin lang natin po ng mga kulit para lumakas yung pinakagata. Then maya-maya, pwede na natin itong hanguin dito sa ating pinaglulutuan at pwede na ihain. Buyas. Buyas kamatis. Tuyo. So, papatayin natin yung kalan dahil lalakas na rin po yung kanyang pinakagata na yan. At ang may kwento tayo. Pero kaya maya lalapot din po yan kasi din sa gata tapos yung sago na nilagay natin dahil yan po ay aalsa pa. Gaya nito, kita niyo? Isang minuto lang yung nakalipas, sumabot na siya. So, pwede na tayo maglagay sa ating mga lagayan. Tapos pwede na ito lang haba. Kaya mga manay, tatanungin ko, paano nyo siya kainin? Yung pagkainit, gusto nyo siya kinakain ng mga luto? Or gusto nyo siyang kainin ng galing sa chiller? Kasi kung ako tatalangin yung mga manay, gusto ko po kapag kinakain na galing sa chiller. Kahit yung ginataang bilo-bilo, yung bayaw ko tapos yung pamangkin ko, inuulam pa po nila sa kanin. Yung ginawang bilo-bilo, inuulam sa kanin. Diba? So kanya-kanya ng trip yan, kaya kung ano yung gusto ko, paano mo sa kainin, go! Kaya masasibig sa'yo. Kaya ito lang, kaya po tayo. Sabihin lang na ito mga kanay, mukhang mahabalan ng video na to. Kaya ikinig ko ba yan, public ko lang po niluto. Kaya naman maya-maya na pagdalhin ako ng mga makukulit sa bata sa baba. So parang huli ako po ninyo mag-static nanay. Ang sarap kasi nito mga manay, lalo na yung may sesame seeds, lasang-lasa talaga siya. Kaya bet ko talaga tapos maraming sago. Ganito yung gusto ko, lalo na kapag nakalagay sa chile. So ayan, huli ako po ninyo mag-static nanay. Tara, kain po tayo. Apa talaga napapakay, nakapag-visit mo. May lang gatit o narinig ko ay. Ay. Ang mga magluto na. Yun ang dala kong bumili. Shout out kay Ninong Jeng. Happy birthday pala. Ninong Jeng. Pagaling ka na, Ninong. Garap tayong basketball. Kasalanan niya. Kaya kita tapang pagaling. Wala mga pagaling. Malagalagan mo! Pagbani mo yun. Wala nga, patay na ako. Buko naglalag nga. Hindi mo nag-chat. Ayaw mo siya mag-chat. Nagbahali. Talaga mo. Ayun mo may buhay. Nakapal naman yung pagkakang ko. Ito manok to mga idol. Itong manok.
Sa ating Ano kusina, ka ito? hindi nila kinain. Kapatok na pang negosyo. Ngayong holiday season, naku, paniguradong magugustuhan itong ating Kaya lang, ano ay yun eh. ito sa inyo. Isang masarap na dessert ang pwedeng pambenta at pwedeng pang regalo para sa ating mga mahal sa buhay. At hindi lang yan ha, masarap na cake at masarap na sauce ng Ubiema cake ang inisyo ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, huwag natin patagalin ng gusto kong matupilan nyo rin to para maihabay nyo sa mga partner, gathering, Christmas party ng mga mahal sa buhay. O siya, tara na at atin na umpisa. Tuloy natin sa paghiwalay ng egg white at egg white. So, kailangan dito pa lang marunong na tayo maghiwalay ng egg yolk kung sa ating egg whites. Kasi kailangan hindi yan Mag-shoot mahaluan ka ng ano, ng ng egg para yolk. sa ano. Dahil hindi yan kumbaga masisira yung paggawa ng ating Kaya mayonnaise. pala ang Nahaluan niya yung egg kapag yolks natin. lang ako na So, ganito yung discarte kapag naghihiwalay ng egg yolks at egg whites. Pero yung iba, pwede naman kung kamagin, basta malinisan po yung kamay. Pero pwede rin naman yung ganito. Ingatan lang po yung pagbasag, dahan-dahan na bubuksan natin yung shell para matanggal natin ng maayos at kapag-hiwalay natin silang dalawa. So, ganyan, mga 7 piraso yung ating kailangan dito na large size. Then, pagkatapos nun, iset aside muna natin yung egg white. Punahin muna natin yung paggawa ng ating cake batter. So, ang gagawin natin, durugin natin yung ating egg yolk, ganyan, gamit yung ating whisk. Then, maigi kailangan durug na durug. Then, kapag nadurog na natin ng maigi, hahaluan natin to ng ating sugar. So, gagawin ko ito is sugar o pagkakulong ng asukal na 150 grams ang timba. Then, mix lang natin ng maigi. Kaya ito yung sinusunod ko kagad na nilalagay. Kasi nakakasuli naman ito para mas lalong madurog yung ating egg yolk. Then, maglalagay tayo ng konting asin. Konting asin para pambalance. Nakakaumay yung lasa ng ating cake. Next, yung ating canola oil. So, ito yung gamit ko para kahit ilagay natin sa kilo yung cake, hindi sa tutulan. So, pwede nyo siya painin anytime na gusto nyo. Kasi minsan napapansin nyo dito na nakakain natin cake kapag nilagay sa kilo at tigas. So, hindi ganun yung gamit ko yung pagkita. Then, next naman natin, gagamit tayo ng baby flavor. So, ang sukat nito is 3 and 1/2 tablespoon ng ubi flavorade yung gamit ko. Kasi para sa akin matuloy kasi yung gamit talaga yun. Kasi natin yung pagka-ubi, kasama-sama natin sa ating cake. So, itaktak natin lahat yan. Then, mix lang natin ng maigi. Ganyan. Pero pwede kayong gumamit ng mga mantika na ito, mga palm oil, canola oil, vegetable oil, coconut oil, pwede na. Next naman natin itong ating cake flour na hiniluan ko ng 4 grams ng baking powder. 4 grams or 1 teaspoon. Then, ito naman sa ating cake flour, ang timbang po niya ay 296 grams o katumbas ng sika. Then, sisito natin ang paglalagay ng 220 ml ng evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. Patay mo muna yung juice bago next level siya Ay, kayo. rin natin. Nakakain natin kanina na. Pinaghalo-halo natin. May egg yolk naman. At syempre, mas mainam. Nasa irin-trin natin yung bawat sulok-sulok na yan. Sorry na. Huwag tayo magsisira. Kasi kapag nagpunta ang ating ginagawa dito sa ating pagbibig. Then, kapag nasa na, saka natin hahaluin. So, pwede kayong gumamit ng whisk para mas maigi natin na mahalo at matunaw yung ating mga nilagay na sangkap. At the same time, mas mabilis na sipsip po ng ating harina yung liquid na nilagay natin. So, ganyan lang po yung paghalo. Huwag po rin natin i-overmix para maiwasan na tumigas yung ating cake. At pagka meron ng problema, hindi siya umalsa kapag binigay. So, ganyan lang. Kailangan banayad. Huwag ka masyadong detail dun sa panghalo mo. Then, ito na. Wala pang ilang minuto. Okay na yung ating cake batter. Next naman natin, itong merengue. So, meron tayo dito 150 grams ng white sugar. Then, itong 10 piraso ng egg white. Then, gagamit na pala ako rito ng hand mixer. Ang brand ng aking gamit ay Mr. mga manay. Kasi madalas marami nagtatanong nito. So, para sa mga katanungan, yes, napakagandang brand nito kasi talagang tumatagal. Ilang taon na ko sa akin, talagang heavy duty talaga siya. So, dito, kapag napansin nyo yung egg whites ay umalsa na or nagbubble na, ilagay na po natin lahat
lahat yung puting asukal. So marami nagtatanong na ay ba't walang cream of tartar? Bakit wala akong lemon na nilagay? So minsan mga manay, kapag talagang wala talaga akong nilalagay. Ganun lang. Kasi kaya hindi ako naglagay ng lemon dahil naubi yung ating gagawin. Wala yung maglasalasa din sa pagkaubi ng ating cake, no? So hindi na rin ako naglagay. At dahil Gagawa ka ng ayun, sinamag tayo. Wala pang 6 minutes na tayo. Ma-achieve na ganito. Ang kailangan natin ay soft heat yan. Bakit yung dulo niya ay sumasayaw or nag-uwi. Kapag gano'n na